Hi Minasang, magandang araw! A day in my life as working mom dito sa Japan. On this day is August 30, 2024. Medyo kanina-kanina pa nga po gising pero ngayon nakapag-toothbrush at nakapaghilamos. Pumasok na rin po kasi si Ate Jeniel sa school niya. Pagpasok nga po niya sa school, saka naman po ako nag-prepare ng gamit ko at gamit ni Nachang na dadalhin sa daycare niya. Nilabas ko nga po muna yung sinampay para maarawan. Para pag uwi ko, ituyo na, tutupiin ko na lang. Pagtapos ko nga sa sinampay, nag-prepare naman ako ng babaunin ko. Hiniwa ko nga lang po sa maninipis itong kalabasa saka ko pinakuluan. Para nga po sa ulam ko, nagprito lang ako ng 3 skinless. Tapos nagdagdag lang din ako ng broccoli, sinabay ko ng pakuluan sa kalabasa. Para kunyari, healthy living. Charot! Ayan nga po at tinanggal ko lang excess water ng pinakuluan kong broccoli at kalabasa saka ko nilagay sa gilid ng kanin. Pagtapos ko nga lutuin yung baon ko, ginising ko naman tong maliit ko kaso kahit anong gising ko, ayaw talaga niyang gumising. Dahil ayaw niya pa nga po gumising, kumain nga po muna ako dito at nagmuni-muni para may lakas din po sa trabaho. At si Hapon na nga daw po ang bahalang gumising sa kanya. Mga ilang minuto pa nga at ayan, nagising na rin po ang mag-ama. Magkamuka pala. Maaga nga pong gumising si Hapon dahil wala pala siyang pasok nitong araw na to. Kaya may kasama ako makipag-ungguyan kay Nachang ngayon. Kakabalik nga lang po pala ng tita ko sa Pilipinas, kaya back to normal na naman kami ng family ko. At balik na naman kami sa kanya-kanya namin mga gawain. Yung umaga nga nakasanayan na rin namin kumain ng yogurt bago kumain ng almusal. Mas maigi raw po kasi sa sikmura ang kumain nito ng walang laman ng tiyan o isasabay mo sa meal ng almusal mo. Dahil sa nakasanayan na rin namin to, nagustuhan na rin ng mga junakis ko. Oh, very good. At ito nga pong si Hapon, siya na daw po muna gagawa ng almusal ni Nachang for today's mini vlog. At ito nga, at pagkatapos namin magsilamon, binihisan at tinalian ko na rin to si Nachang kulit. At bigla ko nga po naalala, hindi ko pa po pala nasusulatan tong Renrakucho o contact book ni Nachang para sa daycare niya. Importante po kasi ito sa sensei ni Nachang sa daycare. Dito rin po kasi nila kinukuha yung idea kung paano nila aalagaan yung mga bata. Habang nagsusulat nga ako ng Renrakucho dito, may batang nakanta sa gilid. Dahil wala nga pong pasok si Hapon dahil sa paparating na bagyo, siya na po maghahatid sa akin sa trabaho at kay Nachang sa daycare. Fast forward nga po at nakarating na ako dito sa trabaho ko. Ilang linggo nga rin ako hindi nakapasok dahil sa corona. Halos lahat kasi ng alaga namin dito nagkaroon. Hindi naman tayo pwedeng makipagsagupaan sa kanila dahil may kailangan tayong intindihing mga anak natin, mga mi. Fast forward nga po at uwian ko na. Hanggang alas 3 nga lang po ako ngayon. Pag uwi ko nga po ay naligo na rin ako at naghugas na rin po ako ng pinggan. Hugasin nga po ito nung gabi. Hindi ko na nga po nahugasan dahil sa pagod. Hinatid po kasi namin yung tita ko sa airport. Kaya pag uwi nga po namin mag-iina, plakda talaga kami. Pagtapos ko nga po maghugas, pinunasan ko lang din po yung lababo at magbo-blower pa kami. Sabay-sabay po kasi kami neto naligo ng mga bulinggit ko, kaya sabay-sabay din kami nagkulitan dito sa washroom. Yung mga panahon at oras nga na to ay nasasabi ko napakasarap mabuhay. Parang dati lang nung bata pa ako, naiisip ko lagi bakit pa ako binuhay. Ngayon ko nga po nare-realize yung mga bagay-bagay habang tumatanda tayo, may dahilan pala talaga si Lord kung bakit niya tayo binubuhay. At lahat ng bagay at pagsubok may dahilan. Pagtapos nga namin mag-blower, magluluto na ako ng para sa hapunan namin. Nagluto nga lang po ko dyan ng chicken karage at sizzling tofu. Para nga po sa sabaw namin gumawa lang din ako ng miso shiro. Minekos-mekos ko nga lang po yan, saka ko nilagay yung hondashi. Yung para naman po sa gulay, nilagyan ko lang ng talong at saka negi or string onions. Minekos-mekos ko lang, tas pinakuluan ko lang ulit. Sinalin ko nga lang po muna itong sizzling tofu sa mangkok para maihain ko na sa mesa. Dahil pauwi na rin po si Hapon, may kinuha lang po kasi siya saglit sa trabaho niya.
Pagdating nga ni hapon, kumain na agad kami dahil gutom na rin ako ng mga oras na to. So hanggang dito na nga lang po. Salamat po sa panonood. Arigato and God bless!